Hey guys, welcome back to my channel. This morning, nagsimba tayo sa Our Lady of the Rosary of Manaoag. Katapos lang ng mass at ako'y pabalik na. Pero ang biyahe ko ngayon is from Manaoag going to Dingalan, Aurora. It's about 3 to 4 hours. Anyway, the time is 7:21. We are now exiting the town of Manaoag. Please subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakiclick nyo yung subscribe button and also the notification button para naman makatanggap kayo ng aking mga future vlogs kagaya nito. We will be entering yung TPLEX dyan sa Binalonan, Pangasinan, and then exit tayo dun sa Tarlac, yung tinatawag nilang Central Luzon Link Express, CLX, doon sa may bandang Tarlac. Dito maraming nagbebenta ng mga kung ano-anong mga pagkain, mga prutas, mga gulay. Marami dito kasi especially ngayon Sunday. Alam mo naman pag Sunday marami nagsisimba. Kaya kita mo kagaya dyan, no? Lutong bahay, kambingan. Kanina pa ako naghahanap ng ATM machine. Kasi dati meron sa loob ng mismo ng compound ng Manaoag Basilica. Pero ngayon sabi nung guard na tinanong ko, tinanggal na daw. Ang ATM machine daw ay nandun pa sa town proper. So dun sa harap ng simbahan. Kaso ma-traffic, so I decided not to go there at balik na lang. Dito na lang tayo, maghanap tayo ng baka may ATM dito sa madadaanan natin para dito tayo may mag-withdraw sa madadaanan natin. So facing the sun tayo, kaya medyo madilim siguro yung kuha sa camera. It's early morning kasi, 7:25 in the morning. So nandito na tayo sa bayan ng Lawak, Pangasinan. It's a small town in between Manaoag and Binalonan. So maraming nagsimba kanina. It's the first mass, 6 o'clock yung na-attendan ko na first mass. Okay, we are now approaching TPLEX, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. So papasok tayo ng Binalonan toll gate ng TPLEX. Pabalik tayo ng puntang Tarlac. Kasi ang biyahe natin ngayon ay papunta tayo ng Dingalan, Aurora. Road trip lang, road trip. Actually, pwede tayong dumaan San Jose City, puntang Palayan City. Mas shortcut yun, mas malapit. Kaya lang yung biyahe mas matagal dahil nga sa dadaan tayo ng maraming traffic. Kaya dito na lang tayo dumaan para dire-diretso, mabilis. Kapag kumalang ka, papuntang Baguio yan. Mag-exit ka sa Rosario, La Union. Then mamimili ka kung mag-Cannon Road ka or Marcos Highway. So we're now cruising TPLEX going south towards Tarlac City. Then from Tarlac City, magle-left tayo papuntang Nueva Ecija, then sa Aurora. Approaching na tayo sa TPLEX toll gate. Ito na yung exit. Kabila niyan ay SCTEX na.
Pero hindi na tayo aabot sa toll gate ng SCTEX kasi pupunta tayo ng CL Link. $235, ang mahal. Pero okay lang, bawi naman sa gasolina. So, ito na, after 2 kilometers, 2 or 3 kilometers, yung toll gate naman ng SCTEX. Then, kakaliwa tayo, papunta ng CLX, Central Luzon Link Express. Kasi pupunta nga tayo ng Dingalan, so magpanegosya tayo. So makikita nyo yung sa kanan, sa right, yung simbahan. Nandyan yung highway papuntang Tarlac City. Pag kumanan ka kasi, going to Tarlac City. While kumaliwa ka, pupunta ng La Paz. Saka diretso ng Cabanatuan City. Yung CLX na yan ay papunta yan ng Talavera, then diretso ng San Jose City. Ewan ko lang kung gagawa rin sila ng papunta sa Palayan City. Pero yan kasi ay pupunta ng San Jose City, magkokonekta yan yung gagawin din expressway papuntang Cagayan Valley. You are leaving TPLEX. Thank you. Okay, mag-exit na tayo dito. Mag-right turn tayo. Santa Rosa. Dito pala na-disgrasya yung pinsan ko. Itong CLX na ito. Galing silang Manila, papuntang Tugigaraw, pauwi ng Tugigaraw. Hindi ko lang kung saan part dito, pero nag-turn turtle yung sakyan nila, parang nakatulog yata yung driver nila. Puro doktor pa naman yung pasahero. Mag-asawang doktor, na pinsan ko yung lalaki, tapos yung kapatid ng pinsan ko, na doktor din. Bumuliktad sila rito, buti walang namatay. Although, siyempre, maraming injury sa hospital sila. Siyempre, sira din yung sasakyan. Anyway, maganda na yung daan dito. So, tuloy-tuloy lang tayo papuntang Dingalan. We are now at vicinity Santa Rosa. Ito na yung papasok na tayo sa Maharlika Highway. Yung pakaliwa na yan yung papuntang Cabanatuan City, papuntang San Jose City, papuntang Cagayan Valley. Itong right naman, ito naman yung papunta ng Manila, saka yung Santa Rosa proper. Continue on Asian Highway 26 for 2 kilometers. So ito, Maharlika Highway na to. So mamaya, pagdating dun sa Santa Rosa proper, kakaliwa tayo papuntang Fort Magsaysay. Fort Magsaysay, tapos daanan natin ng Laur, then Gabaldon, Dingalan na. Ito na yung bayan ng Santa Rosa. Santa Rosa proper. Hindi ko lang alam kung city na ba ito. Kasi malaking bayan ito eh. Kakaliwa tayo rito kasi pupunta nga tayo ng Laur. Pero doon, sa unahan, nandyan yung kanto, yung junction, papuntang Tarlac. O yung kaliwa, papuntang Fort Magsaysay. Medyo shortcut lang itong dinaanan natin. Shortcut ito, papunta doon. Fort Magsaysay, sabi doon sa marker, 17 kilometers pa. After ng Fort Magsaysay, yung bayan ng Laur. Actually, 2 daan kasi papuntang Dingalan. Dito, through Santa Rosa, Laur, Gabaldon. Doon naman, pwede rin sa Cabanatuan City mismo, papuntang Palayan City. Actually, itong Fort Magsaysay na to, kampo ito ng Army, 7th Division.
Kadete pa ako, playground namin yan eh. Pag summer, diyan kami nag-weapons training, gano'n. Field training exercise. Kaya memorable sa akin yung Fort Magsaysay na yan. Diyan din ako nag-training ng aming airborne saka basic armor course. It's a big camp. Approaching na tayo sa junction, yung kanan papunta ng kampo ng Fort Magsaysay. Yung kaliwa naman ay papunta ng Palayan City. Didiretso tayo kasi pupunta tayo ng Laur. Daanan natin yung Laur. So kung nakikita niyo mga bundok na yan dyan sa unahan, yan na yung Aurora, yung province ng Aurora. Yan ang punta natin. So medyo hilly na dito. Rolling terrain na. Mais, buko, tupig. Yung mga specialty siguro nila rito. From Palayan City, pwede ka nang pumunta ng Buhabon, pupunta ng Rizal, papunta ng Baler, Aurora. Doon ang daan. Pantabangan, ganyan. Dito kasi, papuntang south ng Aurora ito. Gabaldon, tapos punta ka ng Dingalan. Yung Dingalan sa Baler, Aurora ay wala pang daan na nagdudugtong. Under construction pa. So, para kung galing ka sa Dingalan, para makapunta ka ng Baler, kailangan lumabas ka muna dito sa Nueva Ecija. Okay, nasa bayan tayo ng Laur, Nueva Ecija. Hindi natin nadaanan yung bayan kasi papasok siya pakaliwa. Sa interior siya. Anyway, ito yung highway. So, kita nyo yung bundok na yan, yan ang tatawirin natin bago natin marating ang Dingalan. Kasi ang Dingalan nasa tabing dagat, dyan sa tawid ng bundok na yan. So, we are 8 kilometers before yung bayan ng Gabaldon. Yun yung last na bayan ng Nueva Ecija bago yung boundary na ng Aurora. Dito tayo ngayon sa sikat na tinatawag na Bato Ferry. Ito, parang river ito na resort. Daming kubo. Daming kubo. Sikat ito. Kaya tinatawag na Bato Ferry dahil daw dun sa bato na yun. Yung bato na yun. Kita nyo yung bato na yun na malaki. Close up natin. Yung may mga nakatungtong na mga tao. Kaya tawag siya ng Bato Ferry. Gawa ng malaking bato na yan. Stopover talaga to. Pit stop to ng mga riders pagpapunta ng Dingalan. Itong tulay na ito, itong river na ito ay bago ka dumating ng Bungabon. Nandito na tayo sa boundary ng bayan ng Gabaldon. Ito yung welcome na park nila. Yan, may agila. Maraming turista. Ito yung area na mahilig puntahan ng mga bikers. Kasi nga, challenging yung pag-bike dito. Papuntang Dingalan. Actually, nag-bike na ako dito. 2 years ago, 2022. Galing ako ng Pampanga at nag-bike ako papunta sa Dingalan. At dito noon yung area na mahirap
Kasi aside from yung paakyat siya, mahangin. Sinasalubong mo yung hangin, kaya napakahirap magtadyak dito. Talagang hingal na hingal ka. Ewan ko ngayon, hindi mahangin ngayon eh. Pero itong area na ito, itong paakyat na ito, mahangin itong lugar na ito. Nung time na nagbike ako dito. Approaching na tayo sa town proper ng Gabaldon. So nasa patag na area pa rin. Although kanina may nadaanan tayong medyo bundok-bundok ng konti, pero konti lang yon. Parang sa paanan ng bundok yun ng Aurora. Tapos balik na naman sa patag. Ito na yung bayan ng Gabaldon. Maliit lang siya na bayan. At ito na yung pinakahuling bayan ng Nueva Ecija bago yung boundary ng Aurora. At alam kong salita dito Ilocano na. Pati kanina dun sa Laur, dun sa may Bato Ferry, Ilocano na salita dun. Pagdating mo ng Rizal, Pantabangan, dito, Gabaldon, tapos Talavera, ganyan, mga Ilocano na yan. Okay, nagsimula na tayong paakyat. Malapit na ang Dinggalan. Bulubundukin na to, zigzag. Sabihin, malapit na ang Dinggalan. 8 kilometers na lang, Dinggalan na. Time is 11:30. Ay, by the way pala, kita nyo sa mga gilid yung mga nagtitinda ng sibuyas. Kasi mga produkto nila dito, lalo na dito sa Nueva Ecija, ay mga sibuyas. Yung mga tanim nila sa mga fields nila, instead na palay o kaya mais, sibuyas ang tinatanim nila. Kaya well known ng Nueva Ecija na parang onion granary of the Philippines. Dito naman sa Aurora, ang produkto nila rito, marami, nyog, buko. Yung mga buko sa Manila, dito galing. Okay, nandito na tayo sa boundary ng Dinggalan. Makita nyo yung park nila, yung welcome park nila. So marami rin huminto rito. Ayan, kita mo, I love Dinggalan. Well known din ang Dinggalan sa marker na to. So it's 6 kilometers before the town. Hindi na tayo huminto kasi makulimlim eh. Baka abutan tayo ng ulan. Ito, pababa na tayo sa Dinggalan. Kasi dyan, ang Dinggalan kasi ay tabi ng dagat. So, it's normal. Galing dito sa bundok, pababa tayo sa dagat. Ayun na yung dagat. Kita na yung Dinggalan sa kadagat. Kung kita nyo sa camera. Pero yun na yung dagat. Ayun, kita nyo na yung dagat, no? Ayan ang dagat. Ayun, may barko. Okay. We're now in Dinggalan. Dito na yung umpisa ng town proper.
So ladies and gentlemen, welcome to the town of Dingalan, Aurora. So that's it. Hanggang dito na lang ang ating video at hindi natin alam kung anong meron dito sa Dingalan. I-explore muna natin bago natin i-video para hindi sayang yung oras natin. So guys, again, if you have not yet subscribed, please subscribe at i-click nyo na rin yung notification button. Thank you and God bless us all.